Duda akong mahahanap mo kung saan ang lungga niya. Aswang yon. Wala akong pakialam, Nay. Ang importante sa akin, mahanap ko ang anak ko. Akala mo ba, magpapatalo ko sa iyo, Halimaw ka? Hindi mo makukuha sa amin si Nanay dahil hindi ako papayag. Huwag kang magbalinis, Anton. Dahil kitang-kita naman ang ebidensya na ikaw ang pumatay kay Ayla. May mga mayayamang tao ang sadyang mapagsamantala, mata pobre, at maliit ang tingin sa mga mahihirap. Nasasabi ko yan dahil may kamag-anak kaming sabihin na lang natin na nakaaangat sa buhay. Pero parang hindi kamag-anak ang turing sa amin kasi nga mahirap lang kami. Kaya naman mas pinili na lang naming lumayo ni Nanay kasama ang anak ko sa isang liblib na probinsya kung saan hindi namin inaasahang makakaranas kami ng mga kababalaghan. Bago po ang lahat, nais ko lamang pong batiin ng isang magandang araw ang mga tagapangasiwa ng channel na ito. Pati na rin po ang inyong masusugid ng mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rona. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ano ba? Hindi ho ba talaga kayo nakakaintindi, Mang Dudoy? Lasing na ho kayo, kaya kailangan nilang umuwi. Nakikipag-usap pa nga ako sa'yo eh. Tsaka samahan na kita dito. Baka mamaya may lokong tumiskarte sa'yo. Huwag ho kayong mag-alala dahil wala namang lokong makakapalag sa akin. Sige na ho, umuwi na ho kayo. Ay, naman. Nakataboy mo ako eh. Mang Dudoy, ano ba? Huwag niyo nga ho akong hawakan. Sige kayo, kapag hindi pa ho kayo tumigil, tatawag na ho talaga ako ng tanod. Napakunot ang noo ko nang mapadaan ako sa tindahan kung saan madalas tumambay si Manong Dudoy. Kapitbahay namin siya at kaibigan ng anak kong si Elmo ang anak niyang si Chinchin. Kilalang babaero sa lugar namin ang lalaki. Kaya naman halos lahat ng babae rito sa baryo ay iwas sa kanya. Ayla, pabili nga ako ng suka. Siling haba na rin pala sa kaluya. Ano na? Ikaw pala. Siguro, kinilaw yung gagawin mo, no? Masarap yan lalo na sa pulutan. Heto na po, Ate Rona, oh. 15 po lahat. Oh, heto ang bayad. Hindi ko na lang pinansin si Manong Dudoy noon dahil amoy na amoy ko ang alak mula sa kanya kahit nakadistansya ako. Ayoko pa naman sa lahat ay ang makipag-usap sa lasing. Dali-dali akong naglakad paalis sa tindahan at saka tinahak ang daan pauwi. Hindi ko naman akalaing susundan niya pala ako. Okay, Rona. Sabi na tayo mo ha. Kanina pa kasi ako pinapauwi ni Ayla eh. Napakilid yun ang isang yun. Akala niya naman hindi ko alam na kahit kaninong lalaki lang siya sumasama. May pakipot pa. Tinatago rin namang kulo sa katawan yun. Napairap na lang ako dahil sa mga pinagsasabi niya, pero hindi ko pa rin siya pinansin. Mas lalo ko pang binilisan ang lakad ko para lang hindi niya ako maabutan, pero hindi ko naman inaasahang tatakbo siya. Nang maabutan niya ako, ay kaagad niya naman akong hinaklit sa braso, dahilan para mahulog ang plastik na dala ko na may lamang isda. Natapon yun, kaya naman napapiksi ako at hindi na iwasan na magalit sa kanya. Ano ba, Manong? Bakit ba bigla-bigla na lang kayo nangahaklit? Tingnan niyo, natapon na yung isda ko.
Hindi mo kasi ako iniita eh. Dapat sabay tayo pero hindi mo ako pinapansin. Ba't ganyan ka makatingin ha? 4:00 pa lang po ng hapon pero lasing ka na. Paano mo pa kaya maaalagaan na maayos si Chinchin kung ganyan ka? Saglit na natigilan si Manong Dudoy sa sinabi ko, ngunit ilang sandali pa ay nakita kong napalitan na ng galit ang ekspresyon niya. Hahaklitin niya pa sana ulit ang braso ko pero kaagad akong umiwas at nang susugurin niya sana ako ay bigla na lang may bumusina sa likuran niya. Isang sasakyan ang nakita naming paparating kaya pareho kaming napatabi sa daan. Magandang hapon po. Pwede po bang magtanong? Sir. Ano ba nga tala? Magtatanong lang po ako kung saan banda yung barangay hall. Habang abala sa pakikipag-usap si Manong Dudoy sa lalaki, ay mabilis na akong umalis. Baka kasi kung ano pang gawin sa akin ang lalaking yon kapag naabutan niya ulit ako. Ang balita nga rito sa lugar namin ay iniwan siya ng asawa niya dahil bukod sa babaero at lasinggero ay nananakit pa. Kaya nang may nag-alok ng trabaho sa asawa niya na maging kasambahay sa Maynila, ay hindi na ito muling bumalik pa rito sa probinsya. Mabuti na nga lang at hindi niya sinasaktan ang anak niya. Oh, anak, nariyan ka na pala. Bakit ganyan naman ang mukha mo? Mukhang pinagbagsakan ka ng langit at lupa. Paano ho kasi, Nay? Natapon yung isdang binili ko kanina sa talipapa. Napakabuisi talaga ng ugali ni Manong Dudoy. Wala nang ginawa kundi maglasing na maglasing eh. Bakit ba? Ano ba ginawa sa'yo? Hinaras ka ba? Parang ganun na nga ho, Nay. Bigla niya ba naman akong haklitin sa braso? Kaya nabitiwan ko tong supot eh. Kaya hayan, konti na lang natira kasi nga natapon. Hayaan mo na. O siya, akin at ako nang maglilinis at magluluto niyan. Magpahinga ka na lang doon dahil alam kong pagod ka maghapon sa paglalabada. Sige po. Nasaan nga ho pala si Elmo? Nariyan lang sa labas. Naglalaro siguro. Tawagin mo na lang. Uminom muna ako ng tubig noon bago lumabas para hanapin si Elmo. Hapon na kasi, kaya kailangan ko na siyang linisan ng katawan. Ngunit naikot ko na ang buong bakuran noon, pero wala akong Elmong nakita. Sumipa ang kaba sa dibdib ko kaya muli akong pumasok para sabihin kay nanay na nawawala ang bata. Ano ka mo? Nariyan lang siya kanina sa labas Bago ka umuwi, andyan lang siya naglalaro. Baka naman nakina Chinchin. Kanina kasi parang may kausap siya eh. Ganun ho ba, Nay? Sige ho, hahanapin ko muna ang anak ko. Nagmamadali akong tinahak ang daan papunta kina Chinchin. Ayoko pa naman sanang pumunta ron dahil sigurado akong nakauwi na rin si Manong Dudoy. Pero wala naman akong choice dahil kailangan kong hanapin ang anak ko. At pagdating ko naman doon, ay saktong nakita kong pinagagalitan ni Manong Dudoy ang anak niya. Wisan ka talagang bata ka kahit kailan eh. Bakit ba kasi iniwan ka ba rito ng nanay mong wala silbi? Sana, isinama ka na lang niya dahil pareho lang naman kayo. Mga walang kwenta. Bagay sa inyo, ikinukulong sa kwarto. Tara, halika rito. Lasing na si Manong Dudoy noon at kapag ganun ng eksena sa bahay nila, ay hindi nagtatagal doon si Elmo. Kaya naman naisip kong wala siya roon. Lalagpasan ko na sana sila nang makita naman ako ni Manong Dudoy na nakatingin sa gawin nila. Kaya naman matalim niya akong tiningnan. Ano na naman tinitingin-tingin mo dyan ha? Ano, chismosa ka rin ha? Nagpanting ang tenga ko noon. Napayok ko ang kamao ko dahil sa tabas ng dila ng lalaki. Pero pinigil ko ang sarili kong sumabat. Sinabi ko na lang sa sarili ko na lasing siya, kaya ganun na lang siya kung makapagsalita.
Pero talagang sinusubok niya ang pasensya ko dahil sa halip na hayaan akong makaalis, ay muli niya akong sininghalan at dinuro. Ba't bastos ka? Pinakausap pa kita tapos aalis ka na, ha? Hoy, Nona! Bigyan ka ba? Ha? Hindi mo narinig ang sinabi ko? Narinig ko ho, Manong. Pero ayokong patulan ka kasi lasing ka. Tingnan mo nga oh, pati yung anak mo na walang kalaban-laban sa'yo, sinasaktan mo. Nangialam ba ako? Pero dahil sa iniakto mo ngayon, siguro nga tama lang na iniwan ka ng asawa mo. Dahil lasinggero ka na nga, nananakit ka pa. Ba't walang iya ka talaga? Sino ka para magsalita sa akin ng ganyan, ha? Ikaw pa talagang may gana magtanong sa akin yan. Samantalang ikaw naman ang naunang pagsabihan ako ng masasakit na salita. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako tsismosa at lalong hindi ako bastos. Aalis na sana ako noon pero hindi pa man ako nakakalayo ay agad nang humabol sa akin si Chinchin. Nanlalamig at nanginginig ang mga kamay niya at napansin ko pa ang iilang pasa sa mga braso niya. Naawa ako sa bata lalo na nang sabihin niyang isama ko na lamang siya dahil natatakot siyang masaktan ulit ng tatay niya. Nagdalawang isip ako noon dahil baka ako pang lumabas na masama. Ngunit nang magsimula ng lumakad papalapit sa amin si Manong Dudoy, ay saka siya napaiyak ng malakas. Sige, pero hanggang bukas ka lang na umaga sa amin ha. Sigurado naman akong bukas wala nang amat siyang tatay mo. Hoy, Nona! Ano pinagsasabi mo dyan sa anak ko, ha? Chinchin, anak! Halika rito! Huwag mong kakausapin ang babaeng yan! Pasensya na pero isasama ko na muna si Chinchin. Baka kasi madagdagan pa mga pasa niya dahil sa kalasingan mo eh. Sunduin mo na lang siya bukas ng umaga kapag wala na yung espiritu ng alak dyan sa sistema mo. Nakita kong sumugod pa sa amin si Manong Dudoy noon pero dahil sa kalasingan ay sumabit ang kaliwang paa niya sa paa ng kahoy na upuan dahilan para madapa siya. Kinuha namin ang pagkakataong yon para makaalis kaagad sa bakuran nila. At habang naglalakad naman kami, saka ko tinanong si Chinchin kung nakita niya ba si Elmo. Pero sabi ng bata, hindi raw sila nagkalaro ni Elmo ng hapon na yon, kaya muli na namang bumangon ang kaba sa dibdib ko. Ngunit pagdating namin sa bahay, naroon na si Elmo na nagsasalita pa na mag-isa. Elmo, anak! Nahagyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap pa. Po, nandito lang naman po ako na eh. Hindi naman po ako umalis dito. Ha? Anong hindi umaalis? Nilibot ko itong buong bahay kanina pero hindi kita nakita. Tsaka pa na yan tawag ko sa'yo ah. Hindi mo ba ako narinig? Narinig po. Sumagot pa nga po ako pero parang hindi niyo naman po ako nakikita. Ah, kaya pala, sabi po ng kaibigan ko. Nangunot ang noo ko dahil hindi na naituloy ni Elmo ang dapat na sasabihin niya nang agad niyang tinakpan ang sariling bibig. Si Chinchin naman ay nakamasid lang sa anak ko pero parang may tinitignan ito sa balikat niya. Sinong kaibigan, anak? Saka anong sabi niya sa'yo? Si Chinchin po. Yang sabi niya kasi magtagu-taguan kami. Di ba, Chinchin? Ay, siya sige na. Tara na sa loob at mag-aalas 6 na. Kailangan nyo na maglinis ng katawan. Elmo, anak, pahiramin mo muna ng damit itong kaibigan mo, ha? Hindi kasi siya nakapagdala ng damit eh. Sige po, Nay. Wala pong problema. Kinabukasan, maaga akong gumising para maghanda ng agahan namin. Mag-aalas 6 pa lang, pumunta na ako ng tindahan para bumili ng itlog at gatas. Habang papalapit ako sa tindahan ni Ayla, nakita ko naman ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa harap nito. Oh, Ate Rona, magandang umaga po sa'yo. Ay, siya nga po pala.
Si Sir Anton, naghahanap ng mga manggagawa para sa paggawaan ng damit doon sa bayan. Baka kako gusto mo magtrabaho sa kanya. Magandang araw ho, sir. Magandang umaga rin sa'yo. Rona, tama ba? Oho. Katulad nga ng sinabi ni Ayla, naghahanap ako ng mga magtatrabaho sa akin. 5 pa kasi yung kailangan ko . Baka pwede ka naman. At saka, parang familiar ka sa akin. Oho. Kahapon ho, nadaanan niyo ho kami ni Manong Dudoy dong hinahanap niyo yung papunta sa barangay hall. Oo. Ay, pasensya na . Tumatanda na yata talaga ako . Medyo malabo na rin kasi yung mga mata ko. So ano, gusto mo ba magtrabaho sa akin? Tsaka kung may kakilala ka pa, pwede mo silang i-recommenda sa akin. Dahil nga kailangan ko pang maghanda ng agahan, ay niyaya ko na lang si Sir Anton sa bahay upang pag-usapan ang tungkol sa iniaalok nitong trabaho. Pagdating namin sa bahay, ay naroon si Manong Dudoy para sunduin ang anak niyang si Chinchin. Kita ko ang paggunot ng noo niya habang nakatingin sa amin ni Sir Anton. Oh, Manong Dudoy, magandang umaga. Ang aga mo namang sunduin si Chinchin. Ay, syempre. Anak ko sa kanya dapat naman talaga sa bahay siya natutulog at hindi sa bahay ng iba. Malaking abala pa siya sa inyo. Kaya sinusundo ko na. Nakapaghanda ka na ba ng agahan ninyo? Kung hindi pa, dito na lang din kayo kumain. Magluluto ako ng itlog para sa mga bata tapos yung paksiw, iinitin ko na lang. Mag-iprito na rin pala ako ng tuyo. Hindi na. Sa bahay na lang kami. Kakain at saka nakakaya naman sa bisita mo . Pero sino ba yan? Maliligaw mo. Ha? Sa itsura ko to, liligawan ako ng isang gwapo at mayamang lalaki. Nako, hindi ho . Siya nga ho pala si Sir Anton. Siya yung nakausap mo kahapon na nagtanong ng direksyon papuntang barangay. Hindi niyo na ba natatandaan? Oo. Siya nga pala yun no? Pasensya na sir ha. At napagkamalan ko pa kayong manliligaw ni Rona. Nakakaya naman. Ayos lang yun. At saka hindi naman malabo ang sinasabi mo tungkol kay Rona. Maganda naman talaga siya. Sigurado akong dadayuhin talaga siya ng mga lalaki para ligawan lang . Hindi ko alam kung anong meron sa mga tingin noon ni Manong Dudoy kay Sir Anton. Pero parang may mali. Ipinagkibit balikat ko na lang yon dahil maaga pa para magsimula ng gulo. Kaya naman hinayaan ko na lang siya na iuwi si Chinchin. Pinauna ko nang pakainin si Nanay at Elmo noon para makausap si Sir Anton. At nang malaman ko kung gaano kalaki ang pasahod niya, ay pumayag na rin ako sa alok niya. Kailangan ko kasi talaga ng trabaho noon, lalo't magpapasukan na naman. Sige, bukas ha. Susunduin kita dito para malaman mo yung daan papunta sa factory. Ay, huwag na po sir. Bigay niyo na lang po sa akin yung kumpletong address at sigurado naman po akong alam ng tricycle driver yung papunta doon. Sige na, huwag ka na mahiya. At saka gusto ko rin makilala ka pa . At dahil doon, kinabukasan, maaga akong sinundo ni Sir Anton at halos 15 minutos din bago kami makarating sa factory. May ilang trabahador nang naroon at saktong binubuksan na ng security guard ang gate. Ngunit bago pa man ako makapasok, ay parang may napansin akong kakaiba. Sir, ano hong amoy yun? Naaamoy niyo po ba? Parang patay na hayop. Ang lansang nga po . Parang wala naman akong naaamoy . Meron ho talaga, sir. Hanapin kaya natin kung saan. Baka patay na daga o kaya pusa lang. Basta hayaan mo na yun. O tara na sa loob para may pakilala na rin kita sa ibang tauhan ko. Para akong may ibang hinala dahil sa iniakto ni Sir Anton. Kasi kung ibang may-ari yon, talagang ipahahanap niya kung saan galing ang masangsang na amoy. At kung patay na hayop nga yon,
Siguradong ipakukuha nila kaagad yon para maiwasan ang mga bangaw at pagkalat na mabahong amoy sa lugar. Pero hindi na lang ako kumontra pa at sumunod na lang kay Sir Anton. Hanggang sa ilang sandali lang ay narinig kong sumigaw ang isang katrabaho kong babae. Dagli akong lumabas para tingnan kung bakit at nagitla ako sa aking nakita. Sir Anton? Bakit may bangkay ng babae dyan? Oo na, tama na. Huminahon muna kayo. Ngayon lang namin ito nahanap ni Manong Ray. Nabahala na kasi talaga kami sa amoy. Habang lalong tumatagal, mas bumabaho. Hanggang sa nakita nga namin itong bangkay. Pero huwag kayong mag-alala ha. At ipagbibigay alam ko ito kaagad sa otoridad. O sige na, bumalik na kayo sa trabaho ninyo at mamaya, lunch break naman na. Hindi ko maiwasang panindigan ang balahibo noon dahil sa nakita kong kalagayan ng babae. Wala kasi itong saplot sa katawan at wakwak pa ang dibdib at tiyan. Mukhang inubos talaga ang laman loob at pati ang puso ay hindi pinalagpas. Nang sumapit naman ang 5:00 ay tapos na ang trabaho namin. Sasabay na sana akong pauwi sa mga katrabaho ko nang marinig ko ang pagbusina ng sasakyan ni Sir Anton. Tumabi naman kami dahil akala ko'y dadaan lang siya, pero tumigil siya sa mismong tapat namin. Lola, sabay ka na sa akin pa uwi. Ihatid na kita sa inyo. Ay, naku sir, wag na po. Nakakahiya naman sa inyo at saka nakakahiya din sa mga katrabaho ko. Magko-commute sila tapos ako sasabay lang po sa inyo. Unfair naman po yun. Pwede naman silang sumabay din sa akin para fair naman. Ngunit dahil sa likas ng mga kalog at mapang-asar ay tumanggi sila at sinabing ako na lang raw ang sumabay kay Sir Anton. Halos ipagtulakan pa nga nila ako palapit sa sasakyan nito. Ang sabi pa nga nila, wala raw problema kung mauna na akong umalis dahil nga mas malayo pa ang uwian ko. Humirit pa ang pinakamahilig mambuyo kong kasama at sinabing bagay raw kami ni Sir Anton. Ako naman, pasimple siyang sinamaan ng tingin dahilan ng pagbungisngis niyang nagtaas pa ng hinlalaki nang ibig sabihin ay kanain ko na raw. Pero syempre para sa akin, wala akong trip sa ganon. Sumakay na nga ako noon sa sasakyan ni Sir Anton at wala kaming imikan habang nasa biyahe. Lumipas ulit ang halos 15 minutos at nakarating na rin kami sa bahay. Nagkapaalaman lang kami at saka umalis na rin siya. Nay, boyfriend niyo na po ba si Sir Anton? Ano? Ano ba namang klaseng tanong yan, anak? Syempre, hindi. Saka kahapon ko lang siya nakausap, boyfriend ka agad. Ano akala mo sa akin, ha? Kasi naman po parang kakaiba po mga tingin niya sa inyo eh. Tsaka sabi rin po ng kaibigan ko may gusto yung mama sa'yo. Sinong kaibigan naman? Si Chinchin? Paano din naman sabi yun? Talaga naman yung batang yun, ang daming alam. Hindi po. Anong hindi? Ang ibig ko pong sabihin huwag niyo pong sabihin sa kanya na sinabi ko sa inyo yun. Baka kasi hindi na kami bati pagkatapos eh. Hay nako, talagang bata ka. Siya, sige na. Nakapaglinis ka na ba ng katawan mo? Maglinis ka na at maaga pa tayo maghahapunan. Matapos maglinis ng katawan ng anak ko, ay ako naman ang pupunta sa banyo para maligo. Si nanay na kasi ang naghanda ng hapunan namin, kaya nakapagpahinga ako kahit papaano. Ngunit kahuhubad ko pa lang ng polo shirt ko, ay saka ko naman nakita ang isang pares ng mapupulang mga mata mula sa awang ng pinto at bubong ng banyo. Halimaw! Diyos ko, Nay! Nay, may halimaw dito sa banyo! Mas lalo pa akong kinilabutan noon nang makarinig naman ako ng matinis na tawa na para bang nanunuya. Mabuti na lang noon ay kaagad ding lumabas si nanay at sinabuyan ng asin ang bubong ng banyo.
Walang hiya kang aswang ka! Anak ko pa talagang napili mo busohan, ha? Manyak kang tambalos-los ka! Nay! Nay! Halika po rito, bilis! Rona anak, halika na rito habang sinasabuyan ko ng pangontra yung aswang na yan. Sumisigaw akong tumakbo papunta sa pinto habang si nanay naman ay patuloy pa rin sa pagbato ng asin sa halimaw. Ang matinis na tawa kanina ng nilalang na yon ay napalitan ng mga angil at pagdaing at agad tumalilis papunta sa madilim na kakahuyan. Isara na natin itong pinto. Ay, Diyos ko! Buwisit at tambalos-los yun. Wala talagang kadala-dala. Tambalos-los po, Nay. Tsaka, ano pong sabi ninyo kanina? Isa yung aswang? Oo, anak. At ang mga tambalos-los, isang uri ng aswang na may pagkamanyakis. Madalas na biktima niya yung mga babae at alam mo ba, lumalaki ang ari noon kapag nakakakita ng dibdib ng babae. Diyos ko naman, Nay. Nakakakilabot naman po yung sinasabi ninyo eh. Saka walang hiya. May aswang po pala ng boboso muna bago mambiktima. Hindi lang naman mga katulad niyang manyakis, anak. May iba pang aswang na ganoon pero nagkataong isang tambalos-los ang naligaw dito sa atin. Ibig po bang sabihin, ngayon lang nagkaroon ng aswang dito sa baryo? Hindi ako sigurado dahil wala naman akong anumang gamit para malaman kung isang aswang ang nakakasalamuha ko o hindi. Pero ngayon lang may nagparamdam na aswang sa atin. Siguro dayo yon. Dahil sa sinabi ni nanay, ay mas lalo pang bumangon ang kaba sa dibdib ko. Lalo na nang maalala ko yung bangkay ng babae malapit doon sa factory ni Sir Anton. Kinabukasan, maaga na naman akong gumising para bumili ng gatas at itlog sa tindahan. At nakita ko na naman doon ang amo ko. Nakaupo habang nagkakape sa harap ng tindahan ni Ayla. Good morning sa inyo. Ay, Ate Rona, magandang umaga sa'yo. Oo nga eh. Halata nga maganda ang umaga mo. Ang aga ninyo magtawanan ah. Ito po kasing si Sir Anton eh. Masyadong palabiro. Halata nga. Siya, pagbilhan mo na lang ako ng gatas sa kaitlog. Heto. 20 lahat, diba? Opo, ate. Nang makuha ko ang gatas at itlog at makapagbayad nga, ay agad na akong nagpaalam sa kanila. Mukhang masaya kasi ang pinag-uusapan nila at ayokong makaistorbo. Ngunit maya-maya lang, sumunod naman sa akin si Sir Anton. Rona. Oh, sir, sumunod ka po pala. May kailangan ho ba kayo? Hihintayin sana kita para sabay na tayong pumunta sa factory. Hindi na ho kailangan, sir. Alam ko na ho ang papunta ron. Salamat na lang ho. Ito naman? Sige na. Hintayin kita dito ha. Sakto. Hindi pa nangangalahati yung kape ko. Tumango na lang ako sa kangumiti sa lalaki bago sumyenyas na uuwi na. Alam ko medyo may kabastusan ang ipinakita ko, pero wala talaga ako sa mood na magsalita. Hindi ko alam kung bakit pero parang naiirita ako kapag naaalala kong tawanan nilang dalawa. Oh, anak, anong mukha naman yan? Mukhang may nakasagutan ka sa labas Nako, wala po, Nay. Nahipan yata ng masamang hangin kaya na-bad trip ako ng ganito kaagi. Kung ano man yan, hayaan mo na. Dapat good vibes lang kapag ganitong umaga para naman maging maganda rin ang takbo ng buong araw mo. Kasi kapag sinimulan mo yan sa pagkunot ng noo mo, hanggang mamayang gabi, kukunot na lang yan ng kukunot. Sabi po ng kaibigan ko, nagsiselos daw po si nanay kaya ganyan ang itsura niya.
Selosa ka po pala, Nay ah. Oy, Elmo ha? Ikaw na bata ka? Ang bata-bata mo pa, ang dami mo nang alam tungkol sa mga ganyan. Tsaka, paano naman masasabi yun ni Chinchin sa'yo? Hindi ka pa naman nakakalabas ng bahay. Pumunta ba siya rito? Di po. Tsaka hindi naman po kasi siyang kaibigang tinutukoy ko eh. Kumunot ang noo ko sa sinabi ng anak ko. Maliban kasi kay Chinchin, ay wala naman na siyang ibang nakakausap na bata. Tatanungin ko pa sana siya kung sinong tinutukoy niya, kaya lang nagpaalam naman na siya sa magpapainit sa sikat ng araw. Kaya naman naghanda na lang ako ng agahan namin. Pagkatapos namin kumain, nag-asikaso na rin ako ng dapat asikasuhin at tinungo ang tindahan ni Ayla kung saan naghihintay si Sir Anton. Pasensya na sir. Nainip ka ho ba kakahintay? Sabi naman po kasi sa inyo mauna na kayo eh. Pwede naman po kasi ako mag-commute. Ay, ang kulit. Basta pag sinabi ko, gagawin mo na lang, okay? May isang salita ako kaya huwag kang mag-alala. O siya, tara na. Habang nasa biyahe kami, wala na naman kaming imikan. Kaya naman pumikit na lang ako at nagpanggap na tulog para naman hindi awkward. Naramdaman kong mas bumagal ang takbo namin, pero hindi pa rin ako nagmulat. Munti ka na nga akong makatulog ng tuluyan noon nang itigil niya na ang sasakyan. Rona, nandito na tayo. Ha? Ay, nandito na pala tayo. Pasensya na po sir. Nantok ka ba? Teka, gusto mong magpahinga muna dito? Kahit mamaya ka na lang 10:00 pumasok. Ay, hindi ho sir. Okay lang ho ako. Sige ho, bababa na po ako ha. Ngunit pagbaba namin ni Sir Anton, ay agad naman siyang sinalubong ng gwardya at bumulong ito sa kanya. Mahina lang ang boses ng gwardya pero dahil hindi naman ako malayo sa kanila, ay naulinigan ko ang sinabi nito. May isa na namang bangkay ang nakita niya sa likod ng bahagi ng factory. Iihi lang daw sana siya. Nang makaamoy siya ng malansa at nang hanapin niya, ay katawan ng isang babae ang tumambad sa kanya. Sir, mukhang delikado na ho ang lugar na to. Paano kung... Huwag kang mag-alala. 5:00 naman ang uwian natin, kaya hindi pa delikado. Huwag kayong mag-alala. I-report ko ito kaagad sa mga otoridad para makapagronda sila rito tuwing gabi. Tsaka, ihatid sundo na rin kita para masiguradong ligtas ka palagi. Nakakatakot na po rito, sir. Mukhang mga babae lang ho kasi ang binibiktima ng kung sino man yun eh. At saka, hindi magagawa yun ng isang ordinaryong tao kung nasa tama siyang pag-iisip. Ay, alam mo naman ang panahon ngayon. Marami nang gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya yun ang resulta ng mga pag-addict nila. Baka nawawalan sila ng kontrol sa sarili nilang utak. Pero iba ang nasa isip ko ng mga oras na yon. Noon lang kasi may nangyaring ganon sa amin at nagsimula lang yon nung dumating si Sir Anton. Malakas ang kutob kong hindi mga adik ang pumapatay sa mga kababaihan sa amin, kundi isang aswang na tambaloslos. Mabilis na lumipas ang mga oras at nag-out na naman sa trabaho. Inalok na naman ako ni Sir Anton na ihahatid. Mauna na ho kayo, sir. May dadaanan pa ho kasi ako sa palengke eh. Wala hong ulam sa bahay. Ganun ba? Walang problema. Pwede naman kita samahan at hintayin eh. Naku, sobra-sobra na ho yun, sir. Huwag na ho kayong mag-abala at baka matagalan din ho ako ron. Alam ko namang may pamilya din kayo na naghihintay sa inyo eh. Alam mo, nakakatuwa ka talaga. Wala pa ako sariling pamilya, Rona. Binata pa ako, no? Ano ka ba? Kung gano'n naman ho, mauna na ho kayo umuwi para makapagpahinga na ho kayo. Kaya ko na ho sarili ko. Salamat na lang ho sa alok, sir.
Wala na nga siyang nagawa noon nang magsimula na akong maglakad at sumabay sa mga katrabaho ko. Bumili lang ako noon ng ulam sa palengke kahit na may paksiw na bangus pa naman sa bahay. Sumakay ako ng tricycle at sa backride ako nakapwesto, kaya naman nakita kong may nakasunod na sasakyan sa amin. Pagtingin ko sa side mirror ng tricycle, napansin kong sasakyan iyon ni Sir Anton. Dito na ho ako, Manong. Heto hong bayad Salamat ho. Nagmamadali akong naglakad at napansin kong nakasunod pa rin si Sir Anton. Siguro tumigil lang siya sa pagsunod nang makitang nakapasok na ako sa kawayang gate namin. Pagpasok ko naman sa bahay, ay agad akong dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Ba't parang namumutla ka, Rona? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Masama bang pakiramdam mo? Hindi po. Huwag niyo lang po akong pansinin, Nay. Pagod lang siguro talaga ako. Sigurado ka ba? Pahawak ka ako sa duot leeg mo. Sige po. Diba? Sabi sa inyo, ayos lang po ako eh. Sige na po, magbibihis na po muna ako. Siya, sige. At nang makapagpahinga ka na rin. Lumipas naman ang ilang araw at hindi na ako binalikan ng aswang na manyakis na yun. Subalit patuloy pa rin ang pambibiktima sa mga kababaihan at madalas yung natatagpuan sa paligid ng factory ni Sir Anton. Maging siya tuloy at ang gwardiya ng factory ay naging person of interest at minamanmanan ng pulisya. Uy, Rona. Uwi ka na ba? Tara na. Hatid na kita. Naku, huwag na ho, sir. Saka... Teka, natatakot ka na ba sa akin? Hindi naman ho sa ganon. Kaso ho kasi, hindi ko na alam ang iisipin ko eh. Ilang bangkay ng babae na ho nakita malapit dito sa factory ninyo. Natatakot ho ako na... Na patayin kita, katulad ng mga babaeng yun. Ganun ba? Ho? Hindi ako masamang tao, Rona. At sa maniwala ka't sa hindi akong gumagawa noon. Pero sige, hindi na kita pipilitin kung ayaw mo talaga. Basta, mag-ingat ka sa pag-uwi, ha? Pero kahit na nga hindi na ako hinahatid sunduno ni Sir Anton, ay nakikita ko pa rin siyang nakasunod sa akin. Hindi ko nalang pinapansin yon pero hindi mawala-wala sa sistema ko ang takot. Wala pa akong pruweba, pero nakababahala na talaga yung mga simpleng pagsunod sa akin ni Sir Anton. Halos gabi-gabi na nga rin akong hindi makatulog kaagad dahil sa takot na baka muli na namang sumulpot ang tambaloslos. Ang lalim naman ng buntong hininga nyo, Nay. May problema po ba kayo? Ay, wala to anak. Huwag mo na lang akong pansinin. Sige po. Good night po, Nay. Pag-pray po muna tayo bago matulog. Para hindi po tayo managinip na masama. Tsaka para gumaan na rin po yung dinadala po ninyo. Sige, anak. Pagkatapos naming magdasal ay gumaan nga ang pakiramdam ko. Kaya naman mga ilang sandali lang ay dinalaw na kaagad ako ng antok. Ngunit habang mahimbing akong natutulog, hindi ko namamalayang unti-unti na palang nabubuksan ang bintana ng kwarto namin. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang dahang-dahang pagkakaalis ng kumot sa katawan ko. Pagkamulat ko ng aking mga mata, ay doon ko naman nakita ang isang nilalang na may mapupulang mga mata, mahabang tenga, at malaking bunganga na nakatayo sa paanan ng higaan namin ni Elmo. Walang hiya! Nandito ka na naman! Umalis ka ditong halimaw ka! Alis! Ngunit tumawa lang ito ng matinis at nakakatakot ang itsura ng yon.
Natabunan na kasi ng malaki niyang bunganga ang mga mata at ilong niya, kaya puro bagang na lang ang nakikita ko. Masangsang ang amoy nun na umaabot pa sa pwesto ko kahit pa medyo may kalayuan ng kaunti ang distansya niya sa amin. Tay! Hala, Nay! Nay! Yung aswang! Lola! Lola Remy! May aswang dito sa kwarto namin ni Nanay! Umalis ka nitong hayop ka kundi makakatikim ka talaga sa akin! Rona! Elmo! Buksan niyo tong pinto! Hoy! Halimaw! Huwag ka magkakamali sakta ng anak at apo ko! Kundi mayayari ka talagang lintik ka! Lola! Hindi po namin nabuksan yung pinto kasi nasa panan po namin siya. Diyan po mas malapit sa pinto. Sandali nga at kukuha ako ng pangontra. Kumuha nga nun si nanay ng asin at saka isinaboy yon sa loob ng kwarto namin. Makakalusot lang kasi ang asin sa taas ng pintuan dahil wala namang kisame ang bahay namin. Yun nga lang ay pati kami nasa buyan din. Anak, yuko! Baka malagyan ng asin ang mga mata mo! Peste ka matanda ka! Ang inat! Ayap din sa malat ko! Bisig ka! Mas peste kang aswang ka. Kaya mamili ka. Aalis ka ngayon o paliliguan pa kita ng isang sakong asin para magbuka kang binuro. Ano? Mamili ka! Mga buwisit talaga kayo. Hadlang kayo sa mga plano ko! Pero hindi pa tayo tapos, Rona! Maangkindin ka na! Dahil sa sinabing yon ng aswang, doon na nga ako mas naghinala sa tunay na pagkakakilanlan ng aswang na yon. Alam kong mali ang mambintang, pero siya lang naman kasi ang nakikita kong laging nakikipaglapit sa mga babae. Dali-daling lumabas sa bintanang nilalang na yon at doon na nga kami nagmadaling tumayo ni Elmo para buksan ang pinto ng kwarto. Ano? Umalis na siya? Opo, Nay. Mabuti na lang talaga. Natakot siya sa isang sakong asin. Nay, wala naman po tayong isang sakong asin eh. Sako po meron pero asin, parang kalahating garapon lang po yun. Shh! Ikaw talaga bata ka ang ingay mo. Mamaya marinig ka naman na aswang na yun, balikan pa tayo rito. Ay, sorry na po. Bakit kasi wala rito si Emyong eh? Ay, naku. Kunot noong napatingin ako noon sa anak ko dahil sa sinabi niya. May binigkas kasi siyang pangalan pero noon ko lang yun narinig. Pero dahil gabi na, hindi ko na lang siya inusisa pa. Muli naming inilak ang bintanang nilabasan ng aswang. Sa kwarto muna kami ni nanay natulog at nagbaon din kami ng mga pangontra sakaling balikan kami ng nilalang na yon. Kinabukasan naman, maaga akong gumising pero wala na akong planong pumasok sa trabaho. O Rona, anak, bakit hindi ka pa nag-aasikaso? Abay, 7:00 na. Hindi ka pa papasok. Hindi po, Nay. Ha? Bakit naman? Kasi, Nay... Tao po, Rona. Nani Remy, tao po. Abay, si Sir Anton yun Napamulagat na lang ako noon dahil sa pagdating ni Sir Anton. Plano ko kasing lumiban sa trabaho ng araw na yon dahil hindi talaga maganda ang kutob ko sa mga nangyayaring patayan sa baryo. Nagmamadali namang pinapasok ni nanay si Sir Anton tsaka pinaupo sa sala set namin na gawa sa kawayan. Naku naman, Sir Anton. Pasensya na at hindi pa naluluto ang sinaing namin. Gusto niyo ho ba ng kape? Ay, naku, wag na hunay. Nagkape na po ako ron sa tindahan ni Ali eh. Susundin ko lang po sana si Rona. Oh, Rona, susunduin ka raw kaya mag-asikaso ka na. Naku, huwag mong paghihintayin itong si Sir Anton at nakakahiya naman. Ayos lang po, Nani Remy. Rona, take your time sa pag-asikaso ha. Hintay na ako rito.
Wala na akong nagawa nun kundi ang mag-asikaso sa pagpasok. Kinuha ko na ang bihisan ko sa kwarto at saka dinala yon sa banyo. Akmang huhubarin ko na ang suot kong damit nang may marinig akong isang batang sumisigaw at boses yon ni Chin Chin. Agad akong lumabas ng banyo at saka tinungo ang harap ng bahay. Elmo, anak, ano nangyari? Si Chin Chin ba yung sumigaw? Opo, Nay. Ihatid niya lang po sana itong sopas na pinabibigay ni Manong Dudoy kaso nung nakita siya ni Sir Anton, bigla na lang siya sumigaw at tumakbo. Nang tumingin naman ako sa gawi kung nasaan si Sir Anton, nakita ko siyang nakatingin din sa amin habang kunot ang noo. Para nagtataka rin siya kung bakit bigla na lang tumakbo paalis yung bata. Sinabihan ko na lang si Elmo na dalhin sa loob yung sopas at ipatong sa mesa habang ako naman bumalik na sa banyo upang maligo. Pagkatapos mag-asikaso ay sumubo lang ako ng sopas at saka sumama na kay Sir Anton papuntang trabaho. Hindi ko alam kung ano meron sa hangin ng sasakyan pero parang bigla ako nahilo. Rona! Uy, Rona, ayos ka na ba? Inaantok ka pa rin ba? Sir, parang nahihilo ako. Ang bigat ng talukap ng mga mata ko. Parang gusto ko nang matulog. Biglang nanlabo ang paningin ko at para na akong masusuka noon sa hilo. Hanggang sa tuluyan na nga akong lamunin ng dilim. Paggising ko ay agad kong nabungaran ng kulay abong kisame. Napakusot pa ako sa mga mata ko bago igala ang paningin sa paligid. Noon ko lang napagtanto na wala na ako sa sasakyan ni Sir Anton at lalong wala kami sa factory. Bigla akong napatayo kaya naman muling umikot ang mga mata ko sa bawat sulok ng lugar. Uy, Rona. Mabuti naman gising ka na. Kamusta na ang pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Oo, pero nasaan ho ako? Nasa bahay ko. Bahay ninyo? Bakit niyo ho ako dinala dito? Wala naman ho kayong ginawa sa akin, hindi ba? Napatingin pa talaga ako sa mga damit ko noon, kung kumpleto pa. Kaya naman bahagya siyang natawa dahil sa reaksyon ko. Naitaas ko na lang tuloy ang kumot sa katawan ko noon dahil natatakot akong baka bigla na lang siyang magbagong anyo sa harapan ko at gawan ako ng hindi kanais-nais. Bakit niyo nga ho ako dinala dito? Pwede naman hong iuwi na lang ako o kaya naman sa factory na lang. Kapag inuwi kita sa bahay ninyo, baka sabihin ng nanay at anak mo na may ginagawa ako sa'yo. At kapag naman sa factory, baka maghinala din ang mga katrabaho mo. Alam mo naman yung mga nakikitang bangkay ng mga babae, hindi ba? Eh di sa sasakyan na lang ho sana. Sana hinintay niyo na lang akong magising. Nahihilo ka na nga eh. Tapos hindi pa kita alisin doon. Siyempre dapat nasa komportabling lugar ka. Wala naman ho kayong gagawing masama sa akin, hindi ba? Mabait naman ho kayong aswang, hindi ba? Ngunit mas lalo lang napahalakhak ang lalaki dahil sa sinabi ko. Napatanga pa siya sa katumawa kaya mas lalo akong pinanindigan ng balahibo. Ganon na ganon kasi tumawa yung aswang na tambaloslos. Kaya naman otomatiko akong napaurong saka napasiksik sa gilid ng dingding. Pwede ba, Rona? Hindi ako aswang. Tsaka bakit mo naman naisip yun? Kasi... Ay, nako. O ito nga pa ng pagkain mo. Kumain ka na muna. Dahil baka dahil lang yan sa gutom mo. Sumubo ko lang kasi kanina eh. At hindi ka kumain ng maayos. Kaya siguro nahilo ka. Baka naman buntis ka. Ho? Hindi ho. Malabo ho yung mangyari. Wala na ho akong asawa o kahit nobyo kaya imposible ho yun.
Tumango-tango lang siya noon sa sinabi ko at saka itinuro na ulit sa akin ang pagkain bago nagpaalam na lalabas na muna ng kwarto. Pero hindi ko talaga kinain ang pagkain yon dahil baka may kung anong bagay siyang inilagay doon. Mas mabuti nang nag-iingat kesa magpadalos-dalos ng galaw, kaya mas pinili ko na lang na igala ang paningin ko sa buong kwarto. Kwarto niya kaya to? Ang yaman niya pero ang simple lang ng kwarto niya. Siya ba itong nasa picture? Parang hindi naman. Parang panahon pa to ni Mang Kepoy. Baka tatay niya. Yung lalaki kasing nasa picture. Kamukha niya pero nakasuot ng kamisa de chino at saka may panyo pa siyang pula na nakatali sa noo. May bigote rin yung lalaki at matured na tingnan kumpara sa itsura ngayon ni Sir Anton. Dahil maayos naman ang pakiramdam ko ay nagpasya akong lumabas ng kwarto at doon ko nakita ang kabuuan ng bahay. Simple lang talaga yon at hindi mo aakalaing bahay yon ng isang factory owner. Oh, Rona, bakit lumabas ka na? Nakain mo na ba yung dinala ko sa'yo? Hindi ho. Busog pa ho kasi ako eh. Pwede na ho siguro tayong bumalik sa factory. Hindi na. Ihahatid na lang kita pauwi sa inyo. Baka kasi mahilo ka na naman ulit eh. At saka huwag ka mag-alala. Hindi ko ibabawas sa sweldo mo yung pagliban mo ngayong araw ha. Emergency naman yun eh. At saka hindi maganda ang pakiramdam mo. Salamat ho talaga, sir. Basta sa susunod ha, magsabi ka na maaga na masama ang pakiramdam mo. Wala namang kaso sa akin yun eh. Yan mas importante naman yung kalusugan ng mga trabahante ko. Kung magkakasakit kayo, wala na magtatrabaho sa factory, hindi ba? Maayos naman ho kasi ang pakiramdam ko kanina eh. Ewan ko ho ba? At parang bigla akong hinele kanina nung sumakay na ako sa kotse ninyo. Hindi na lang siya umimik noon, bagkos ay buntong hininga na lang. Inihatid niya na lang ako noon sa bahay namin para daw mas makapagpahinga ako. Hindi naman na siya nagtagal noon at agad nang umalis. Rhoda? Abay, 11:00 pa lang ah. Ang aga naman yata na uwi mo. May nangyari po kasi, Nay. Ano ka mo? May nangyari? May nangyari sa inyo ni Sir Anton? Po? Nay naman, wala po ano. Ano ka ba naman, Nay? Ang ibig ko po kasing sabihin, biglang sumama po yung pakiramdam ko kanina habang bumabiyahe kami ni Sir Anton papunta sa factory. Nahilo ako tapos nawala ng malay kaya heto, pinauwi na lang po niya ako para makapagpahinga. Ay, ganun ba ha? Pasensya na ha. Talaga namang napakabait ng amo mong yun, ano? Mabait naman talaga, Nay, pero para po kasing may iba eh. Ano namang iba yan, anak? Pansin niyo po ba? Simula nang magawi si Sir Anton dito sa atin, saka lang nagpakita yung tambaloslos. Saka, Nay, sa factory. Unang araw ko pa lang doon, may nakita na agad na bangkay malapit doon. At ang malala pa, Nay, parang pinagsamantalahan yung babae. Natatakot akong baka isang araw, ako naman ang nasa posisyon ng babaeng yun. Hindi sumagot si nanay at para bang tinitimbang ang sasabihin. Pero napailing na lang siya sa kabumuntong hininga bago kumuha ng tubig saka uminom. Sa palagay ko, may hinala na rin siya tungkol sa katauhan ng aswang. Kinagabihan, maaga akong nakatulog dahil siguro medyo nakakaramdam pa ako ng hilo. Nanaginip pa nga akong may kausap si Elmo na isang duwende, kaya naman agad akong napadilat. Kailangan kong iligtas si Nanay Emyong. Pero tutulungan mo naman ako, hindi ba? Napakunot ang noo ko sa sinabi ng anak ko. Para kasi siyang may kausap pero nakahiga siya sa tabi ko at nakatalikod sa akin. Kaya naman bumangon ako at sinilip siya kung gising ba o tulog.
Pero nakita ko naman siyang nakapikit. Ano ba naman tong batang to? Nasobrahan ka yata sa laro, ano? Kaya nagsasalita ka habang tulog. Hinaplos-haplos ko na lang ang buhok niya at saka hinalikan ang ulo niya. Muli akong nahiga at saka yumakap sa kanya hanggang sa muli na akong makatulog. Ngunit bandang hating gabi ay isang sigaw ang muli na namang gumising sa akin at galing yon sa anak ko. Umalis ka rito, aswang ka! Alam kong gusto mo kunin si nanay, pero hindi ka magtatagumpay. Ang tapang mo talaga, bata ka, no? Kala mo ba? Natatakot ako sa isang pigbulit na katulad mo. Pwes, uunahin na kitang patayin dahil sagabal ka sa mga plano ko! Anak! Diyos ko! Nandito na naman ang aswang! Kailan mo ba kami tatantanan, ha? Alam mo ang gusto ko, Rona. Aftigaw yan! Pero kung patuloy akong pipigilan ng mga buwisit na to sa pag-angkin ko sa'yo, pwes, uunahin ko silang patayin! Yon ay kung kaya mo! Bakit hindi mo subukan na magkaalaman na tayo? Hayop ka! Hindi ka na nakontento sa mga babaeng pinapatay mo! Isasali mo pa talaga ang anak ko! Siyempre, sila kasi libangan ko lang. Pero si Rona, aasawain ko siya. Kaya lahat ng hatlan, aalisin ko talaga sa landas ko. Ibang ka lang ang halimaw ka! Sa tingin mo ba'y papayag ako? Heto, saluhin mo! Inihagis ni nanay sa halimaw ang mga dinikdik na bawang, ngunit mabilis itong nakailag. Sumabit ito sa dingding na parabang unggoy. Saka ito tumalon sa harap namin ng anak ko. Ako naman, hinila ko si Elmo palapit sa akin at labis-labis na ang kaba ko noon sa maaaring gawin sa amin ng aswang. Akmang hahagisan siya ulit ni nanay ng pangontra, ngunit maagap niyang nakuha ang unan sa higaan namin at saka inihagis yon kay nanay. Mabigat ang unan dahil malaki yon at gawa sa duldol, kaya naman natumba agad si nanay. Sabay naman kaming napasigaw nun ni Elmo. Nay! Lola! Aray ko! Walang hiya ka talagang aswang ka! Papatayin talaga kita! Halika rito. Bata ka. Unahin na kita. Dahil napakapakialamera mo. Bitawan mo ang pawit ko! Bitiw! Bitiwan mo siya, aswang! Huwag mong saktan ang anak ko! Natawa lamang ang aswang at umalingasaw na naman ang napakabahong amoy ng hininga niya. Hindi naman kalakihan ang aswang niyon, pero malakas siya. Kahit anong hila ko sa anak ko, ay nagawa pa rin siyang tangayin nito. Binitbit nito ang anak ko at mabilis na lumabas sa bintana bago pa man makatayo si nanay. Elmo! Elmo, anak! Diyos ko! Ibalik mo ang anak ko pakiusap! Nay! Nay, anong gagawin ko? Tinangay niyang anak ko! Walang hiyang aswang yon. Pero anak, kahit sundan mo pa siya, duda akong mahahanap mo kung saan ang lungga niya. Aswang yon. Wala akong pakialam, Nay. Ang importante sa akin, mahanap ko ang anak ko. Kung ganon, sasama ako sa'yo. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa ang susunod sa kanila dahil delikado. Baka mamaya may iba pang halimaw sa daan. Sandali. Tara, kukuha tayo ng maraming pangontra. Dalhin na rin natin yung kutsilyo. Malas nga lang at wala tayong tanso o pilak na punyal. Mas mabisa sana yun na panlaban. Kumuha nga kami ng plastic at saka isinil doon ng mga bawang. Bumili rin pala si nanay ng asin kahapon kaya naman puno na naman ang garapong lagayan niya. Pagkatapos ay sabay kaming lumabas ng bahay, ngunit isang tao ang hindi ko inaasahang bubulaga sa amin. Pawisan siya at marumi ang damit. May mga dugo pa siya sa katawan. Uy, Rona, saan kayo pupunta? Sir Anton, ano ang ginagawa niya rito?
may importante akong misyon. Pumasok na kayo sa loob ni Nani Remy dahil delikado dito. Pero kailangan kong hanapin si Elmo. Teka, anong ibig mo sabihin? Tinangay ng tambalos-los ang bata. Ano? Tinangay ng tambalos-los si Elmo? Sinasabi ko na nga ba't dito dediretso ang hayop na yun eh. Anong ibig mong sabihin? Ang aswang na yun, muntik niya na mapatay si Ayla. Abay mabuti na lang at naabutan ko sila. Dahil kung hindi, baka napatay na niya talaga yung babae. Diyos ko, kung ganun, sino yung buwisit na aswang na yun? Mamaya na natin pag-usapan ng tungkol dyan. Kailangan ko na sila mahabol bago pa may masamang mangyari kay Elmo. Basta, dito na lang kayo, Rona, ha? Ako nang bahala sa anak mo. Hindi ho. Sasama ho ako sa inyo dahil buhay ng anak kong nakasalalay dito. Hindi ho ako mapapanatag at pipirmi lang habang yung anak ko nasa kamay ng isang halimaw. Kung gano'n, sige. Pero Nanay Remy, huwag ka na pong sumama, ha? Dahil baka mapano pa po kayo eh. Madilim na po sa daan. Kaya na po namin to. Siya, sige, iho. May tiwala naman ako sa iyo. Ibinigay sa akin ni nanay ang mga pangontra. Si Sir Anton na nga ang nagdala ng iba at saka kami tumakbo papasok sa gubat. Parang lumilipad na nga ako noon sa bawat takbang ko at hindi ko na alintana ang mga tinik at sanga sa daraanan ko. Ang mahalaga lang kasi sa akin ng mga oras na yon ay ang makita ang anak ko at masigurong ligtas siya. Mabuti na nga lang at maaliwalas ang kalangitan ng gabing yon, kaya nakikita namin ang daan sa tulong ng liwanag ng buwan. Pagkalipas ng ilang sandaling pagtakbo, ay bigla na lang tumigil si Sir Anton. Oh, bakit kayo tumigil, sir? Saka, anong ginagawa mo? Sinusubukan ko kung naamoy ko na yung tambalos-los. Hanggat hindi kasi siya nagbabago ngayon bilang aswang, hindi ko siya mahanap. Siguro dahil may ginagamit siyang palangga. Pero ngayong nasaan yung aswang na siya, naaalingasaw ang amoy niya at makakaya ko na siyang tuntunin. Ano ka ba talaga, ha? Bakit may kaalaman ka tungkol sa mga aswang? Dahil isa akong manunugis ng aswang. Ano? Nagpapatawa ka ba, sir? Manunugis? Pero paano? Basta, tsaka ko na ipapaliwanag. Tara, doon na tayo. Muli na naman kaming tumakbo at tinahak ang daan kung saan mas masukal ang daanan. Ilang beses pa nga ang sumabit ang paa ko sa mga baging at damo. Ngunit hindi ko alintana ang sakit ng pagkakadapa ng mga oras na yon. Ngunit halos nagalugad na namin ang buong kagubatan na yon. Wala kaming nakitang bakas ng tambalos-los at ni Elmo. Diyos ko po, saan naman kaya dinala ng halimaw na yan ang anak ko? Tara na, pagliliwanag na. Sigurado ako may ibang pinagtataguan ng mga aswang na yun. Pagdating namin sa bahay, ay agad kaming sinalubong ni nanay. Luminga pa siya na para bang may hinahanap ngunit nalulungkot na napatingin sa akin nang makitang mga mugto ang mga mata ko. Niyakap niya ako sa kahinagod-hagod ang likod ko dahilan para mapaiyak akong muli. Tahan na anak, mahanap din natin si Elmo. Alam ko hindi siya pababayaan ng kaibigan niya. Kaibigan? Ngunit isang ngiti lamang itinugon niya sa akin. Niyakag niya ako papasok sa bahay at inalok niya rin si Sir Anton na magkape. Sumunod naman ang lalaki sa amin. Pinagpalit pa rin siya ni nanay ng damit gamit ang mga naiwang lumang damit ni tatay. Naghugas na rin siya ng katawan para maalis ang mga natuyong dugo roon. Pagsapit naman ng 6:00 ay humahangos na sumugod si Manong Dudoy sa bahay. Anton! Anton! Lumabas ka dyan, Anton! Manong Dudoy, ano ang problema? Bakit kaya aga-aga ay sumusugod kayo rito? Si Anton ang pakay ko rito, Rona. Kaya ilabas mo siya! At paano mo naman nasabing narito nga siya? Dahil nakita siya ng anak kong si Chinchin. Bakit mo ko hinahanap? Manong
Hindi pa man nakakatapos sa pagsasalita si Sir Anton, ay bigla na lamang siyang sinunggaba ng suntok ni Manong Dudoy. Sa lakas ng impact ng suntok ay natumba si Sir Anton habang si Manong Dudoy naman ay kinuwelyuhan siya at akmang susuntukin muli, kaya namang mabilis kaming umawat ni Nanay. Ano ba, Mang Dudoy? Bakit niyo ba sinuntok si Sir Anton? Bitiwan niyo ho siya! Hindi niyo siguro alam ang ginawa ng hayop na to. Kaya ganyan na lang kayo kung pumanik sa kanya. Bakit? Ano ba ginawa ko sa'yo, ha? Hindi sa akin, kundi kay Ayla. Teka, anong ibig mong sabihin? Pinatay ng walang siyang ito si Ayla. Kaya papatayin din kita, Anton. Ano? Nahihibag ka na ba, ha? Hindi ko pinatay si Ayla at alam mo yan. Anong ibig mong sabihin, Manong Dudoy? Tsaka paano mo naman nasabing siya nga ang pumatay kay Ayla? Oo nga naman, Dudoy. Abay, buong gabi magkasama sina Rona at Anton sa kahanap kay Elmo. Wala ka ba napansin sa itsura ni Anton kagabi, ha? Rona! Meron. Maraming mansya ng dugo sa damit at mga kamay niya. At talagang hahanap ka ng paraan, ha? Para madiin ako? Ha? Bakit ba kasi hindi mo na lang sabihin ang totoo? Nanlilisik ang mga mata ni Manong Dudoy habang nakatingin kay Sir Anton, tsaka pumiksi sa pagkakahawak namin ni Nanay sa kanya. Dahil lalaki siya at malakas, ay agad na tumilapon si Nanay habang ako naman ay napabitiw lang sa kanya. Sa kanya muling pinagsusuntok si Sir Anton, pero sinalag nito mga yon gamit ang sariling braso. Wala ako sasabihin dahil wala naman akong ginagawa. Huwag kang magbalinis, Anton. Dahil kitang-kita naman ang ebidensya na ikaw ang pumatay kay Ayla. Ano ba, Manong Dudoy? Sabi nang itigil niyo na yan! Nasasaktan na si Sir Anton! Talagang masasaktan siya. Papatayin ko tong lalaking to! Para ano, sige? Para magawa mong masama mong balak kay Rona, ha? At sa tingin mo, hayaan ko mangyari yun? Nagkakamali ka. Ibig sabihin, totoo nga. Oo, Rona. Totoong si Manong Dudoy na ang aswang na tambaloslos. Pagkasabi niya noon ay buong puwersa niyang itinulak si Manong Dudoy, kaya naman nagawa niyang makaalis mula sa pagkakakwelyo nito sa kanya. Ngunit galit na muling sumugod si Manong Dudoy. Sa halip na siyang makapuntos, ay agad siyang sinalubong ni Sir Anton ng isang malakas na suntok sa panga. At bago pa man makabawi si Manong Dudoy, ay may kinuha si Sir Anton mula sa bulsa ng pantalon niya. Isa yung pulang panyo. At anong gagawin mo sa panyong yan, ha? Ipupunas mo sa dugong nasa bibig ko? Hindi. Dahil ilalabas nito ang tunay mong pagkatao. Binuklat ni Sir Anton ang panyo sa hangin at mula ron ay may tila pulbos na sumama sa hangin. Tumama ang mga yon sa mukha ni Manong Dudoy, kaya napabahing siya, ngunit ang mga sumunod na nangyari ay hindi ko talaga inaasahan. Anong nangyayari sa kanya, Sir Anton? Ano itong pulbos na to? Walang hiya ka, Anton. Anong ginawa mo sa akin? Sumigaw ng pagkalakas-lakas si Manong Dudoy habang napupunit ang balat niya. Hanggang ang mga sigaw na yon ay nag-iba at naging nakakatakot. At sa harapan nga namin mismo ay naging isang aswang na tambaloslos, si Manong Dudoy. Ngayon, Manong Dudoy, ngayon mo sabihin hindi nga ikaw ang pumatay kay Ayla at sa iba pang kababaihan dito sa baryo. Ano itong sinabi mo sa akin? Ang init! Tamampaso ako sa siga ng araw! Nakita ko kung paano umusok noon ang balat ng aswang, ngunit mabilis siyang nagtatatakbo at saka lumambitin sa mga sanga ng puno. Pumaloob siya sa gubat hanggang sa hindi na namin siya matanaw. Ha? Ano ho yung sinabi niyo sa kanya, sir? Paano siya nagan yung aswang ng ganito kaaga? Pinulbo siya na ako nito at ganon ang epekto nun sa aswang. Kapag nadampian ang balat nila ng pulbos,
o kahit makalanghap lang ng usok mula sa sinunog na ako dito, magiging aswang talaga sila nang wala sa oras. Kung ganon, bakit hindi niyo pa siya pinatay? Nasaan yung aswang na siya? At kalaban ng mga aswang ang matinding sikat ng araw. Hindi magtatagal ay masusunog at nauupos din ang katawan niya. Pero paano na po natin mahanap ang anak ko kung patay na ang aswang na yon? Tara na sa bahay. Agad naman kaming lumakad noon ni Sir Anton para pumunta kina Mang Dudoy. Ngunit hindi pa man namin nararating ang bahay nila, ay nakita na namin ang isang bata na tumatakbo palapit sa amin. Nay! Nay! Elmo, anak! Diyos ko, anak ko! Ligtas ka! Opo, Nay. At alam ko rin po kung sino yung aswang na yon. Oo, anak. Alam na rin namin. Mabuti na lang talaga at walang nangyaring masama sa'yo. Teka, si Chinchin, nasan siya? Nasa bahay po nila. Sabi niya, hihintayin niya raw ang tatay niya at baka magalit na naman kapag naabutang wala siya ron. O siya, iuwi mo na muna siya, Rona. Pupunta muna ako kina Ayla, ha? Tipid lamang akong umiti sa kanya noon at saka tinanaw ang papalayong bulto niya. Hindi ko alam pero para akong nakaramdam ng kung ano sa dibdib noon. Napailing na lang ako bago yakagin ang anak ko pauwi. Hapon na nang bumalik si Sir Anton sa bahay at sinabing patay na nga si Ayla. Nako, kawawa ang batang yon. Abay walang hiyang Dudoy yan. Napakabanyakis talaga kahit kailan. Ay nako, buti nga sa kanya't namatay siya nang wala sa oras. Hindi pa ho natin masisigurado yun, Nanay Remy. Marami siyang pwedeng pagtaguan sa gubat na hindi naabot ang sikat ng araw Hindi ko naman siya magagawang patayin kanina. Dahil wala naman akong kahit anong panglaban. Baka mailagay ko pa sa alanganin ng mga buhay ninyo kapag ginawa ko pang harangin siya sa pagtakas niya. Tama naman. Ang magagawa na lang natin ngayon ay mag-ingat sakaling nagawa niya ngang makaligtas. Inay, paano po si Chinchin? Hindi po ba natin siya kukunin? Baka po kasi mamaya. Siya pong pagbuntungan ni Mang Dudoy Hindi niya magagawa yon sa sarili niyang anak, Elmo. Dahil kung kaya niya, sana matagal niya nang ginawa. Nagkakamali ka, Rona. Hindi lang magalaw ni Dudoy ang anak niya dahil wala pa ito sa tamang edad. Mga babaeng matured na ang pangangatawan ang binibiktima ng mga tambaloslos. Ngunit sa kabila ng mga sinabi ni Sir Anton at nagpa siya pa rin kaming kunin si Chinchin sa kanila. Mas mabuti nang mailigtas siya ng maaga sa kung anumang maaaring magawa sa kanya ng tatay niyang aswang. Hindi naman kami nahirapan na kumbinsihin ang bata na sumama sa amin. Sinabi lang namin na hindi makakauwi ang tatay niya at may pinuntahang importante. Walang paghihinala sa mga mata ng bata, ngunit takot pa rin ito kay Sir Anton. Ang mabuti siguro huwag ka na lang munang lumapit sa bata, Anton. Pasasaan ba at masasanay din siya sa presensya mo? Wala akong problema, Nanay Remy. O siya, paano? Uwi muna ako Kailangan ko na rin maligo Baho ko na pero babalik din naman ako dito kaagad. Sige ho, Sir Anton. Ingat ho kayo sa pag-uwi. Ay, naku, sinabing Anton na lang Huwag mo na ako tawaging sir. At hindi naman talaga ako ang boss mo Nasabi na kasi ni Sir Anton noon sa amin na hindi nga talaga siya ang may-ari ng factory, kundi ang pinsan niya. Nagpanggap lamang siya dahil sa misyon niyang hanapin ang dambaloslos na bumibiktima rin sa mga kababaihan sa ibang baryo. Hanggang sa nakilala niya na nga si Mang Dudoy. Unang beses pa lang daw nilang magkita ay alam na ni Sir Anton na isa itong aswang. Kaya rin palaging nakasunod sa akin si Sir Anton kapag tumatanggi akong magpatid ay dahil nakikita niya raw si Manong Dudoy na laging nakabuntot sa akin na para bang stalker.
Grabe naman pala yung si Mang Dudoy, Nay. Obsessed po siya sa inyo eh. At saan mo naman napulot yung salitang yan, ha? Ikaw talagang bata ka? Ang dami mong alam. Eh, siyempre po. Pero alam mo ba, Nay? Buti na lang, iniligtas ako ng kaibigan ko. Nung dinala kasi ako ni Mang Dudoy sa kanila at saka itinago. Tinago rin ako ni Emyong. Hehe, ang saya pala paglaruan ng aswang, Nay. Iakala ko, pangit na siya kapag tumatawa eh. Mas pangit pa pala siya kapag nagalit. Mamaya marinig ka ni Chinchin. Inay, hindi niya naman po alam na aswang yung tatay niya eh. Tulog po siya nung dinala ko ng tatay niya sa kanila. At saka doon po ako itinago sa may maliit na kwarto sa likod ng bahay nila. Parang tambakan po yun ng mga sirang gamit. Sino naman yung Emyong? Kaibigan ko po. Isa po siyang duwende. At siya rin po yung nagsabing may mangyayaring masama sa inyo. Duwende? Anak, paano ka naman nagkaroon ng kaibigang duwende? Nung sinamahan ko po si Lola na mga sa kakahuyan, muntikan na po kasi akong matuklaw ng ahas noon eh. Pero niligtas niya ako. Kaya naging magkaibigan na kami. Nagkwento pa ang anak ko tungkol sa mga bagay na ginawa ng kaibigan niyang duwende para sa kanya. At ang sabi pa niya, hindi raw masamang uri ng duwende si Emyong dahil isa siyang berdeng duwende. Sila yung mga duwendeng mahilig sa mga bata. Mahilig kasi silang makipaglaro at makipagkaibigan sa sinumang batang matipuhan nila. May kakayahan din silang makaramdam ng panganib kaya sila nagbibigay ng babala sa pamamagitan ng isang bata. Ilang araw din kaming walang balita noon tungkol kay Manong Dudoy. Pero kahit ganon, ay sa amin pa rin tumutuloy si Sir Anton para makasigurong ligtas kami palagi. O na, sabay-sabay na tayong pumunta sa lamay ha. Baka kasi naghahanap lang pala ng tamang tiyempo ang aswang na yun para umatake sa atin. Mas mabuti na mag-iingat tayo. Tama. O siya, sige. Chinchin, Elmo, magbihis na kayo at pupunta tayo kay na Ayla. Iho, salamat pala sa pagtulong sa amin, ha? Abay, malaking abala na ang dinudulot namin sa iyo. Naku, wag ho kayong mag-alala. At hindi ho abalang tingin ko sa inyo, ano? At isa pa layunin ko talagang mahuli at mapatay ang tambalaslas na yun. Alam kong hindi niya titigilan si Ron kaya mas mabuting nandito na ho ako. Hindi ko maiwasang mapangiti habang nakikinig sa usapan ni Nanay at Sir Anton. Alam kong matanda na ako para sa ganong pakiramdam pero opo, kinilig po ako sa isiping handa akong protektahan ni Anton. 6:00 pa lang ng gabi ay naroon na kami sa burol ni Ayla. Tumutulong din kasi kami sa nanay niya sa pag-aasikaso ng iba pang mga nakikilamay dahil wala namang ibang kamag-anak ang mag-ina sa baryo namin. Kahit paano kasi, naging kaibigan ko rin ang babae at aaminin kong nalulungkot ako sa sinapit niya. Habang palalim ng palalim ang gabi, ay unti-unti nang nagsisiuwian ang mga tao. Si Chinchin at Elmo naman ay natutulog na sa kwarto ni Ayla, habang kami naman ni Nanay at Anton ay nagbabantay pa rin sa burol. Napakatahimik ng gabing yon. Dahil wala ng mga nagsusugal hanggang sa pagsapit ng 1:00 ng madaling araw ay may bigla na lamang kumalabog sa itaas. Inaantok na ako noon pero agad na nagising ang diwa ko nang marinig kong sumigaw si Chinchin. Sabay-sabay kaming pumanhik ni na Anton at nakita naming bukas na ang bintana ng kwarto. Umiiyak na sumalubong si Chinchin sa amin. At sinabi nitong kinuha raw ng isang halimaw si Elmo. Ano? Diyos ko! Nandito na nga siya! Anton, kailangan natin iligtas si Elmo! Diyos ko! Anak ko! Uminaw ka lang, Rona. Hanapin natin si Elmo. Pangako, hanapin natin siya. Tahan ka na. Pumanaog kami sa bahay at saka dumiretso sa kusina. Pinaupo ako ni Anton at saka binigyan ng tubig habang si Nanay naman
Hinahagod lang ang likod ko. Alam kong hindi pababayaan ni Emyong ang anak ko, pero ayokong mapanatag. Kahit pa sabihing may kaibigang duwende ang anak ko, ay hindi ko pa rin masisigurong maililigtas nga siya nito laban sa tusong aswang na yon. Sigurado ka bang sasama ka pa kay Anton, anak? Baka makasagabay ka lang sa kanya. Kasi sa halip na si Elmo lang ang ililigtas niya, ay iisipin niya pa ang kapakanan mo. Sasama po ako, Nay. Hindi po ako papayag na maghintay lang habang yung anak ko hawak ng aswang na yon. Ako ang papatay sa kanya, Nay. Walang hiya siya. Pati walang kalaban-laban na bata. Kakantin niya. Ipanatag mo ang lobo ron. Hindi makakatulong sa'yo ang matinding galit dahil maapektuhan niya ng desisyon na gagawin mo. Basta, ayaw kitang sumama sa akin, ha? Pero ipangako mo sa akin na susundin mo ang mga sasabihin ko sa'yo at hindi ka magpapadalos-dalos, ha? Naintindihan mo ba? Tumangulang ako noon bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Nang maihanda na namin ang mga pangontra at sandatang gagamitin namin, ay umalis na rin kami para hanapin si Elmo at Manong Dudoy. Walang hiya. Siguradong namiktima muna yung aswang na yon bago niya kunin si Elmo. May mga bahid palang dugo rito. Itinutok ni Anton ang dala niyang pin light sa mga dahong na daraanan namin. Ibig sabihin, doon ding dumaan ang aswang. Binaybay namin ang madilim at masukal na daan na yung ngunit. Nang makarating kami sa loob, ay wala na kaming nakitang mga bahid ng dugo. Sa halip, isang damit na duguan ang aming nakita. Anton, tingnan mo! Damit to ni Elmo. Hindi ako maaaring magkamali. Ito yung suot niya kanina. Oo, naalala ko. Kumalma ka lang. Hindi kay Elmo ang dugo na yan, ha? Marahil napansin ng aswang na may dugo siya sa katawan. Kaya naisip niya kunin ng damit ang anak mo para ipuna sa duguan niyang katawan. Nang sa gayon wala nang bakas na may iwas sa dinadaanan niya. Walang hiya siya. Kinuha na niya pa talaga ng damit ang anak ko. Ginawin pa naman ang batang yon. Baka mamaya sipunin siya dahil sa hamog. Oo, naintindihan kong pag-aalala mo bilang isang ina. Pero mas mahalaga ay mahanap natin at maligtas natin siya. Kaya tara na, bago pa mahuli ang lahat. Pawisan na ako noon kahit na madaling araw na. Ang haba na kasi ng nilakad namin pero hindi pa rin namin nakikita si Elmo. Para na akong mawawala ng pag-asa noon pero tinibayan ko lang ang aking loob. Nanunuyo na rin ang lalamunan ko noon pero nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad. Ayokong tumigil hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Maya-maya pa ay napatigil na lang bigla si Anton sa paglalakad. Kaya nagtaka ko. Bakit? Teka, parang may naririnig ako banda ron eh. Tara, puntahan natin. Habang papalapit kami sa lugar na tinuturo ni Anton, ay saka ko lang nadinig ang mga sigaw at daing. Nakilala ko agad ang boses, kaya naman napahawak ako sa braso ni Anton. Tumatambol sa kabang dibdib ko noon, pero tumangulang siya sa kakamidahan-dahang naglakad para mas makalapit pa. At doon nga ay nakita ko si Elmo na may suot na isang kwintas na kulay berde. Bahagya itong lumiliwanag, lalo na kapag natatamaan ng sinag ng buwan. Akala mo ba, magpapatalo ko sa iyo malimaw ka? Hindi mo makukuha sa amin si nanay dahil hindi ako papayag. Tila ba hindi isang bata ang anak ko noon kung magsalita? Halata ang galit sa mga mata niya at para talagang gusto niyang paslangin ang aswang. Napansin ko rin ang hawak niya noon at isa yung patalim na kulay puti. Kailangan natin siyang tulungan, Anton. Bata lang si Elmo at isang malakas na aswang ang kaharap niya. Huwag kang mag-alala. Hahanap lang tayo ng tiyempo para makoordinan natin yung aswang na yan.
Ngunit tuluyan na nga akong napasigaw ng mabilis na lumampitin ang tambaluslos sa sanga ng puno, tinasa gilid ni Elmo, at saka ito tinalunan. Mabilis na nakaikot si Elmo, pero huli na ang lahat para umiwas, kaya naman natumba siya habang ang tambaluslos ay nakatayo sa paanan niya. Anak, mag-iingat ka! Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Sinasabi ko na nga ba't susunod ka, Rona. Pero hindi ko inaasahang makakalaban ng ganito itong anak mo. Pero ngayon nandito ka na. Ipapakita ko sa'yo kung paano ko siya papaslangin. Lumabas na ako noon sa pinagtataguan ko habang si Anton naman ay nagtago at saka dahan-dahang pumuslit papunta sa likuran ng aswang. Hanga rin ako noon sa gaan ng mga paa niya dahil wala talaga akong naririnig na kaluskos sa bawat hakbang na ginagawa niya. Iyon kung kaya mo! Duwag! Napakalaki mo duwag dahil pati bata kinakanti mo! Hindi pagiging duwag ang tawag dito, Rona. Kundi paraan. O diba? Nagawa nga kitang pasunurin dito. Kasi nandito ang anak mo. Pero madali lang naman akong kausap. Patatakasin ko ang anak mo kapag pumayag kang sumama sa akin. Ano? Mangarap ka, manyak! Kahit kailan, hinding-hindi ako sasama sa'yo. Napakasama mo! Talaga masama ako. Yun naman lahat ang tingin niya sa akin, hindi ba? Pero kung sasama ka sa akin, Rona, magagawa kong magbago. Basta't sumama ka lang sa akin. Nik mo, aswang. Etong sa'yo! Mabilis na lumabas si Anton mula sa malalagong mga dahon at saka umamba ng saksak sa aswang. Subalit dahil mabilis ang aswang, ay agad itong nakaiwas. Nakatayo na noon si Elmo kaya agad ko siyang dinaluhan at niyakap. Pawisan na rin noon ang katawan niya kahit wala siyang suot na damit. Nay, magtago ka po. Kami na po bahala si Arado sa mayabang na swang na yan. Mayabang? Baka ikaw ka mo mayabang bata. Hindi porket binigyan ka ng kaibigan mong 20 ng motya at patalim. Makakaya mo na ako labanan. Isa kang malaking hangal kung ganon. Dahil walang sino man ang makakatalo sa akin. Sige lang. Tumawa ka lang hanggat gusto mo. Dahil sisiguraduhin kong huling tawa mo na yan. Elmo, humanda ka na. Dahil papatay natin ang aswang na yan. Nakahanda na po ako, Sir Anton. Sabay na umatake noon sina Anton at Elmo, pero mabilis pa rin itong nakakailag. Pero dahil ayokong walang ambag, ay nagkalkal ako sa mga dala naming pangontra hanggang sa makita kong isang supot ng asin. Dumakot ako ron at saka bumuelo para maisaboy yun sa aswang. Nang bahagyang makalayo ito sa dalawa, ay saka ko siya sinabuyan. Naka-expose ang likuran nito sa akin kaya naman doon tumama ang mga asin. Naglikhayo ng tunog na parabang nasusunog at napaigtad ang aswang dahil sa matinding sakit. Walang iya! Tatamaan na kasi nasugat ko! Good job, Nay! Buti, naisipan niyo po siyang sabuhin ng asin. Nagawa ko kasi siyang masugatan kanina pero mababaw lang yun. Pero dahil po sa asin na isinaboy ninyo, siguradong iindahin niya ang sakit at hapdi nun. Ang talino mo naman talagang bata ka. O siya sige, huwag na natin patagalin mo to. Tapusin na natin ang larong sinimulan mo, Dudoy. Mga walang iya kayo! Pinagkaisa niya ako! Pero ako, hindi ako magpapatalo ng ganun-ganun na lang. Kayong dalawa, sisiguruhin kong magmamakawa kayo para sa buhay ninyo! Sumugod ang aswang at una nitong pinuntirya ang anak ko. Napasigaw ako dahil sa takot at pag-aalala. Pero hindi ko inaasahang lilihis ito at pupunta kay Anton. Ngunit dahil maagap si Anton, ay agad siyang umigkas at hinintay ang atake ng aswang. Umakma ang aswang na kakalimutin si Anton pero umilag siya.
Ngunit dahil mahaba ang kamay at kuko ng aswang, ay nadali pa rin siya nito at nagawa nitong sugatan siya sa kanyang dibdib. Anton! Wisit! Ang hapdi! Ano? Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo na hindi niyo ako matatalo? Ang yabang niyo kasi, pero wala naman kayong binatbat! Hindi porket nagawa mo akong masugatan. Matatalo ba na ako, hangal? Hindi mo alam kung ilang aswang na ang napaslang ko at yung ipinagmamalaki mong kwintas? Wala pa sa kalahati ng lakas nila. Muling sumugot si Anton habang si Manong Dudoy naman tumatawang paatras. Yun pala talaga ang gusto ni Anton. Ang mapalapit ang aswang sa puno na pinapupwestuhan ng anak ko para magawa nito ang plano niya. Kunwaring nagpapakawala ng mga atake si Anton at iniaamba niya ang hawak na punyal sa aswang. Yan lang ba ang kaya mo, ha, Anton? Walang kwenta yung mga pagkatake mo. Dahil isa ka lang namang mayabang na wala naman talagang alam sa pagpaslang ng mga aswang. Yun ang akala mo. Hangal! Muling umamba si Anton, pero seryoso na ito ngayon na patamaan ng aswang. Kasabay nun ay ang pagtalon ni Elmo mula sa puno at nakaamba na ang patalim nito sa aswang. Sabay na bumao ng mga patalim nila sa katawan ng aswang, isa sa batok at isa sa dibdib. Ngunit napasigaw na lang ako nang makitang bumaon din ang matalim at mahabang kuko nito sa sikmura ni Anton. Diyos ko, Anton! Mapaslang mo man ako ngayon, Anton. Sisiguruhin kong isasama kita hanggang sa impyerno! Anton! Mas lalo pang idiliin ng aswang ang kamay niya sa sikmura ni Anton. Kaya naman napadaing na lamang ito hanggang sa tuluyan na silang bumagsak na dalawa. Nagsimulang umusok ang katawan ng aswang dahil sa mga patalim na ginamit sa kanya ni na Anton at Elmo. Dahil alam kong wala nang laban ng aswang, ay lumapit na ako sa kanila. Anton, kumapit ka lang. Tatawag kami ng tulong. Pakiusap, kumapit ka. Kunin mo yung botelya na nandyan sa bag. Holy water ang laman nun. Ibuhos mo sa katawan ng aswang. Sandali. Heto na. Nay, nanginginig po ang kamay ninyo. Ako na po magbubuhos. Akin na po. Salamat, anak. Nang ibuhos na ni Elmo ang holy water sa umuusok na katawan ng aswang, ay mas lalo pa itong umusok. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng aswang hanggang sa tuluyan ng matuyot ang katawan niya. Maya-maya pa'y may iniluwa siyang itim na bato. Kinuha yon ni Elmo pero agad yung pinabawi ni Anton sa akin. May isang mali na garapon ako dyan ng bag. Rona, kunin mo. At dyan mo isilid ang mutya. Kailangan niya na magdala sa albularyo para hindi na makapampiminsala pa ng iba. Sige. Sinunod kong sinabi ni Anton, ngunit nang muli akong gumaling sa kanya, ay nakapikit na siya. Pakiramdam ko ay parang tumigil ang mundo ko noon. At sandaling tumigil, pati ang utak ko. Parang hindi ako agad makapag-isip ng gagawin. Nay, dyan lang po kayo. Tatawag po ako ng tulong. Ayoko pa sanang pumayag dahil nasa gitna kami ng masukal na kakahuyan. Pero wala na kaming iba pang pagpipilian. Nasa bingit na ng kamatayan si Anton. Kaya nagtiwala na lang ako sa anak ko. Hindi naman nagtagal ay dumating na ngang mga tanod at may dala silang stretcher. Marahan nilang inilipat doon si Anton at saka dinala na palabas ng kasukalan. Rona. Anton.
Anton, iho. Gising ka na. Nang marinig kong sinabi ni nanay, ay agad akong napadiretso ng upo at nakita ko nga si Anton na nakatingin sa akin habang may maliit na ngiti sa mga labi. Dahil sa labis na tuwa, ay napaiyak ako sa kanapayakap sa katawan niya habang siya naman ay biglang napadaing. Aray, ang sakit ng sugat ko sa tiyan. Pasensya na. Masaya lang talaga ako na gumising ka na. Hindi mo ba alam na nag-alala ako sa'yo ng sobra? Halos 1 linggo kang walang malay, Anton. Kaya masaya talaga ako na gumising ka na sa wakas. Ana, hindi bagay sa'yong umiiyak. Tignan mo nga naman yung mata mo. Lobo-lobo na oh. Nagawa mo pa talaga akong asarin. Suntukin kita kaya dyan. Sige lang. Handa naman ako masaktan ng paulit-ulit eh. Uy, nagreklamo ka nga nung niyakap ka ni nanay. O ayan, nasupalpal ka tuloy ng bata. Kumain ka na lang dyan, Elmo. Hayaan mo muna kami ng nanay mo. Ikaw naman no, parang wala tayong pinagsamahan eh. Napuno ng tawanan ng kwartong yon dahil sa asaran ng dalawa. At makalipas nga ang 2 pang araw, ay nakalabas na din ng ospital si Anton. Sa bahay muna namin siya pinatuloy dahil wala namang mag-aalaga sa kanya kapag umuwi siya sa bahay niya. Aray! Dahan-dahan lang naman. Ito naman oh, ang bigat ng kamay mo eh. Sus! Anong mabigat? Ang OA mo ha? O sige, ikaw nang mag-alis ng gandahe mo. Biro lang. Sabi ko nga ikaw ang magtatanggal. Baka mamaya imbis na gumaling may infection pa tong sugat ko. Hindi yan. Ang sabihin mo, pa-baby ka lang. Aray! Aray! Oh, anak, ano nangyari sa'yo? Kinagat po ako ng langdaminay. Ang dami po. Hindi po pa kayo kinakagat? Iyang sweet niyo po kasi dyan eh. Ay nako, doon ka na nga. Ang dami mo talagang alam kahit kailan. Tumagal ng 1 pang linggo si Anton sa bahay bago siya magpaalam na uuwi na sa bahay niya. Kailangan niya pa kasing makausap ang pinsan niyang may-ari ng factory at ipaalam ang mga nangyari. Nalungkot ako nang umalis siya na hindi man lang nalalaman ang nararamdaman ko. Ay, Pang ilan na yan, Naya? Ano po bang problema? Miss niyo na po si Sir Anton, no? Yee! Miss niya si Sir Anton. Hoy, ikaw ha? Anong miss-miss? Manahimik ka nga dyan. Ang dami mong alam ah. Uy, si Nanay. Inlaba mo kay Sir Anton yan. Hay nako, tigil-tigilan mo nga ako at baka mapalo na kita dyan. Sige lang, Nay. Kung ikakasayin niyo naman, okay lang naman po sa akin. Sus, ang tapang. Palibasa hindi napapalo. Oh, Anton, iho. Ay, halika, pasok ka. Magandang gabi ho, Nay. Si Rona ho ba nandyan? Muli na naman akong inasar ng anak ko nang marinig ang sinabi ni Anton. Tuloy, hindi ko mapigilan mapangiti nang lumabas na kami ni Elmo sa kwarto. Hindi rin nagtagal ay tuluyan na nga pong nanligaw sa akin si Anton at syempre, sino ba naman ako para magpakipot pa? Hindi na ho ako bata, kaya naman gusto ko na lang nasulitin ang pagkakataon na makasama ang lalaking nagugustuhan ko. Makalipas naman ang 1 taon, ay nagpasya na rin kaming magpakasal at nabiyayaan kami ng kambal na anak. 1 babae at 1 lalaki. Kung tungkol naman po kay Chinchin, ay inampun na siya ng nanay ni Ayla dahil naawa ito sa bata. Pareho na kasi silang nawalan ng mahal sa buhay. Sa ngayon po ay nasa senior high school na si Elmo
At 1 taon na lang, magkokolehiyo na siya. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at more power po sa channel ninyo. Muli, ako po si Rona, lubos na gumagalang.